Nanghiram si abordo nung barricade Yes, sir. ng eskwelahan para gawitin sa pag-checkpoint. Yung nakakita, binaba yung face mask ni abordo at yun identify si abordo. Yes, sir. Yes, sir. Sasakyan ni Abordo, si Abordo na may-ari ng sasakyan, yung asawa ni Dennis de Guzman at asawa ni Abordo ay magkapatid. Bilas mo. Asawa ng kapatid ng asawa mo. Kinakailangan siya makita ng kapulisan para magbigay linaw sa kaso na kinasasangkutan niya kung saan yung kanyang sasakyan ay ginamit ng mga assailants, ng mga gun for hire na pumatay nung 6 na biktima. Meron kayo sinabi dito na na-identify yung isa na nanghiram nung barricade ng eskwelahan para gamitin sa pag-checkpoint dahil binaba niya yung cover ng kanyang mukha at na-identify yung na si Abordo, yung may-ari ng sasakyan na ginamit na sinunog. Na-identify si Abordo, di ba? Wala pa po kaming na-file na ganyan, sir. Meron ako nabasa. Sino yung nag-file ng kaso against sa yung first na filing ng kaso? SITG. Ikaw ba? Ang na-file pa lang na kaso, sir, is we filed the case of murder against Abordo, considering that he is the owner of the vehicle. At mayroon pang na-file sa kanyang obstruction of justice because we went to their house during the investigation. Pinuntahan namin yung bahay nila to question him. Pero wala, talagang hindi siya lumalabas. So na-file din ng obstruction. Kailangan kulang yung circumstances, sir. Kaya nga, may nabasa ko. Is it from the PNP or from NBI na na-identify yung si Abordo as yung nang hiram doon sa barricade na ginamit pag-checkpoint? Meron ko nabasa eh. Colonel Luyon. Sir, Lieutenant Colonel Mercolio, sir, Regional Chief of CIDG. Yes, sir. Ongoing po yung pagkukuha namin ng affidavit ng taong yun, sir, pero hindi ko pa i-divulge yung tao na yun, sir, in the identification of one of the perpetrators, sir. Yeah, but suffice it to say that ang na-identify niya si Abordo. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon, sir, yung identity ng sir. Basta, nasabi ko na ngayon dito eh. Basta towards that direction, in-identify niya si Abordo. Possibly, sir. Oh, possibly. Kasi dito, nabasa ko eh. Nanghiram si Abordo nung barricade Yes, sir. ng eskwelahan para gawitin sa pag-checkpoint. Yung nakakita, binaba yung face mask ni Abordo at yun, identify si Abordo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, go ahead, Senator Gatchalian. Ano ho, kung anyone from PNP, who is Abordo? Who is Abordo? Mr. Darren Abordo, based on the record, he is the registered owner of the vehicle used during the crimes. Yeah, but what is his background? Is he a politician? Is he a businessman? Is he from Vizcaya? Is he from Cagayan? Si Mr. Abordo kasi, sir, siya yung bilas ni Dennis de Guzman, who is the bodyguard of Mayor. So, yun po yung link, sir. So, paano nagamit yung sasakyan niya doon sa crime. At ang sinasabi ng Mrs. ni Mayor ay politically motivated. Mrs. ni Vice Mayor, that the killing is politically motivated. So, doon po nagli-link, sir, yung sasakyan ni Abordo, si Abordo na may-ari ng sasakyan, yung asawa ni Dennis de Guzman at asawa ni Abordo ay magkapatid. So, doon po yung link, sir. But ano si Abordo? Is he a businessman? Is he a, ano ba siya? Politician? Ano yung background niya? Where is he from? I think let's start from that. He is from Santa Rosa, Laguna, sir. Santa Rosa, Nueva Ecija, sir. Nueva Ecija? Yes, sir. Okay. And then, ano ang background niya? Anong Dorsey? Ano yung background ni Abordo? Ongoing pa, sir, yung background namin, sir. Ano po? Wala pa kaming background, sir. Pero, so can I, yes, sir, can I say that, pwede nating tanongin si Mr. Dennis de Guzman?
Dapat malaman natin, ano ba ho siya, may negosyante ba siya, politician ba siya, mayroong criminal records ba siya? Your Honor, huwag kang may sagot si IDG. Si IDG, you answer. Yes, sir. As to that, sir, medyo ang sigurong makakasagot niyan, sir, yung bilas niya mismo, sir, si Dennis D. Guzman, sir, kung anong negosyo niya, mga sir. Yeah, I know, but independently, I would have wanted the PNP to do a deeper, obviously si Mr. De Guzman will say the good things, di ba? But the PNP will, I hope, no, the PNP have investigated deeper. Like for example, meron ba siyang criminal records? Yes, sir. We have already conducted an initial background of Darren Abordo, sir, but wala po siyang criminal background. Ano siya, negosyante siya? Farmer ba siya? As per COP of Solano, si Abordo ay nagtatrabaho sa carpool, sir. Carpool. Siguro paparenta ng masasakyan siguro, sir. Carpool. Yes, sir. Nagka-carpool ho siya? Driver siya, in other words. I'm not sure, sir. Wala kasing makitang record sa sir. Oo. Pero ano yung itsura ng bahay niya? Mayaman ba siya? I mean, you'll have some profile, di ba? Kung anong klaseng tao ito. May barangay history ba siya? Additional info, Your Honor, Senator Gatchalian, the last known address of Abordo is 65-A, Pablo Santos Compound, Valenzuela City. Your city. Masyado naman maraming twists and turns to, Mr. Chairman. Is that the address found sa ORCR ng bihikulo? Siguro? Siguro? That's according to NBI? Yes, sir. NBI? That is the address registered to the vehicle, sir. Okay. Kasi Mr. Chairman, dapat buhos na nga lahat ng PNP resources dyan, nandun yung abilidad nila. Kasi nga, 6 yung tao, pero sabi nyo, yung footages, wala ano. But fortunately, may lead pala kayo, which is a vehicle. Anong model and make yun ng vehicle na nakita nyo doon? And then paano na-identify ang vehicle? May witness. Without naming the witness, may witness who gave you the make and model and plate number of the vehicle? Sir, the vehicle was identified through a CCTV screenshot, a footage, when they were getting away from the crime scene. Okay. Not necessarily from the crime scene. Ano? Sige, okay. Yes, sir. So yun, nakita ninyo, and then syempre you looked at the official records at yun, name and address. Yun yung address na binigay ni chairman namin na Valenzuela City, and then the name is Darren Abordo. Okay, so binisita na ninyo, may kapitbahay din yun, interview. So yan ang tanong ng aking colleague na si Senator Sherwin. Anong alam natin sa kanya? Wala kasi siya, sir, nung pinuntahan sa bahay niya. Wala siya, sir. Kapitbahay? Yung Kapitbahay o ano? na-interview nila is yung asawa niya na isang teacher sa Santa Rosa, Nueva Vizcaya. However, limited lang din yung sinasagot niya. Nang sabi niya, noong February 14 ay nag-away silang mag-asawa, naghiwalay na sila. That's the statement taken by our personnel who went to their house in Santa Rosa, Nueva Ecija. So mula nun, sir, hindi na siya nakita, sir. Umiiwas yung asawa na madamay sa investigasyon. Kaya sinasabi niya, hiwalay na sila. Kasi na-involve sa krimen si Abordo. Obviously, police kayo, mag-imbestiga kayo, ganun talagang... Yeah, go ahead, Senator Mr. Gatchalian. Chair, mukhang kababayan ko pa yata to si Abordo. But with your permission, Mr. Chair, maybe we can inform the Chief Police of Valenzuela to get some information. No? I know that where that place is. I know alam ko kung saan barangay yan. It's a middle class area. No, so but I think my advice to our PNP from Vizcaya is to link up with Valenzuela to gather more information, because it seems to me that itong si Abordo is a very important link to all of this for this case. No, so it's important to
get to know him, whether directly from him or not. But at least meron na ho tayong profile kung anong klaseng tao siya. And with the permission of the chair, I'll contact our chief of police to initiate some information gathering to be supplied to our PNP from Nueva Vizcaya. Yes, for this lang mag-parallel, Your Honor. Yung PNP Vizcaya, yung task group ninyo, coordinate with the local police of Valenzuela and also sa ADG, you have sa ADG Valenzuela also. Mas mabilis kayo mag-coordinate yung sa ADG, di ba? Yes, Your Honor. Go ahead. Actually, after the incident, we conduct record check with the help of the HPG, and we found out that the vehicle was registered to Mr. Darren Abordo in Valenzuela. So immediately I called up the Chief of Police of Valenzuela. At chinek nila, ang sabi nila wala naman dito, yun yung address pero wala siya dito. So we conducted another investigation, doon na nalaman na Santa Rosa, Nueva Ecija yung bahay niya, sir. So, pinalap niyo itong mga known address nila? Yes, sir. Pinuntahan po Wala ng mga talaga? investigator natin, sir. Wala talaga. Dito sa Valenzuela, sir, I requested the Chief of Police at sabi niya, wala naman si Abordo rito. So, Ano ba- another follow-up, sir, doon namin nalaman na nasa Santa Rosa, Nueva Ecija yung bahay niya, sir. So, ano naman doon? Saan Nueva Ecija? Doon sa may Barangay Luna. Kaya anong nangyari? Saan na siya? Wala rin. Iyan na, sir. Hindi na siya makita. Ang nakausap na lang yung asawa niya, sir. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Sir. Hindi kasi in aid of legislation din ito. Ibig nyo sabihin yung address na nasa ORCR ng kanyang LTO registration fake? Fake o walang bahay doon? Fake o wala lang siya doon? Ano yung kwento? As per the Chief of Police, wala siya doon, sir. Okay, wala siya doon. Pero may nakatirang abordo doon. Tunay yung address at may nakatirang abordo doon. Wala lang yung specific na tao. Ganun po ba? Basta ang sinagot sa akin, sir, is wala naman si Abordo rito, sir. So, nag-conduct kami ng another investigation. Doon namin nalaman na nasa Nueva Ecija. Pwede kasing, siyempre, pwede yung tao wala talaga sa specific time and date sa isang lugar. Tulad ko ngayon, wala ako sa bahay ko. Pero pwede nyo ako matimingan doon kung talagang pupuntahan ninyo. Tama? Pero confirm ba na yun na nga yun, yung 95A na yun is the place where Abordo lived, used to live, has been seen. Tama ba? O total stranger siya doon sa lugar na yon? Kasi Mr. Chairman, ang pinupunto ko kasi yung babalik tayo sa LTO, yung pagre-register kasi paggamit ng mga sometimes gumagamit talaga Fictitious- ng mga fictitious name, fictitious address. Addresses. Sometimes general yung address, city Yes. lang yung ibibigay. So that's why I want to know dito sa experience po. In an actual murder investigation, multiple murder investigation. Yes, Colonel. Next ko bago ko malimutan. Okay, sir. Sir, according to the COP of Solano na pumunta sa Valenzuela, work area niya yung nasa Valenzuela, sir. Work area. Oh, you see? Yes, sir. Mr. Chairman, so kung totoo yung kwento ng police, employer's address yung ginamit. Ano, okay. But do you at least have a picture of this Abordo? Wala kayong picture? Kasi Meron, sir. para alam Pahanap lang namin, sir. Meron. Yes, Meron sir. kayong picture. Baka, Mr. Chairman, pwede natin ipakita ngayon kay Mr. Dennis de Guzman yung picture, kung yung ba yung picture nung kanyang tinatawag na bilas, ang tawag doon. Ayun. Who is, madali siguro masabi, ito ba ang asawa ng kapatid ng asawa mo? Yeah. Ayun yun eh. We will do that. Basically, oh. We will do that. Where's the picture? Pakikuha, Comsec. Pakibigay dito. Tapos, Mr. Chairman, habang hinahanapan nila, ang purpose nito hindi about the guilt. Ang point lang natin is kung yung pinag-uusapan ba nating tao na sinasabi ninyong bilas ni Mr. Dennis de Guzman ay tama. Okay, pareho. Yun lang. That's it. Yun lang yung purpose nito. Yes, Kasi I think we can ask that of Mr. Dennis de Guzman kung kilala mo yung parang brother-in-law mo yun eh. Oh. Opo. Akin na yung picture. Where's Dennis de Guzman? Halika, please approach
the chairman. Ito din sa bordo. Kayong mga nasa kamera, kunan nyo ito para just in case may mga kababayan tayong nakakilala nito at makikita ito. Ay, tulungan ang pulis. Ituro sa pulis ito. Ito ba si Abordo? Siya yung bilas mo. Asawa ng kapatid ng asawa mo. Okay. Kailan last nagkita? Matagal na po kasi kami hindi nakikita yan. Gawa po ng... After the crime. Hindi ko po siya nakita. Hindi mo na nakita? Before the crime. Madalang nga po dahil madalang po kami. Umuwi sa... Dahil may siya. Taga-Nubisia ka rin. Paano ka napunta doon kay Juan? Kay... Chairman, Yes. ipaupo muna lang si Digusma Okay, para opo. sa mic siya Sige, sumasagot. sige, sige. Anyway, nakita na po niya yan. Sige, pwede niyo pong ituloy po, Mr. Chairman. Sige, kamera, tingnan nyo para kung sino man makapagbigay alam. Kung alam nyo kung nasaan ito si Mr. Full name niya Abordo. Darren Cruz Abordo. May-ari ng Mitsubishi Adventure na ginamit sa pagpaslang ng 6 na tao. Palabas nyo ito para baka may makapagbigay ng impormasyon kung nasaan itong tao na ito. He is being wanted by the police to answer all the charges against him. Kinakailangan siya makita ng kapulisan para magbigay linaw sa kaso na kinasasangkutan niya kung saan yung kanya sasakyan ay ginamit ng mga assailants, ng mga gun for hire na pumatay nung 6 na biktima. Thank you. Nakuha nyo?